إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran at nagpapakupkop tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatatpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli at makakatulong maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at kamatayan at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo na kanyang ipinadala bilang kapagsasanlibutan. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mahigawa sa kanya at sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa kabutihan ng buwan ng Dhul-Hijjah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay paparating insyaallah ta'ala sa buwan ng Dhul-Hijjah. At ang unang araw na ito ay maaaring sa ika-26 ng Mayo, subalit ito ay hindi pa kinukumpirma ng ating mga ulama, kaya dapat tayong sumunod o dapat tayong mag-update sa kung ano ang ipapahayag ng ating mga ulama kung kailan ba talaga ang unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Basta ang tentative na pagsisimula ng buwan ng Dhul-Hijjah ay sa ika-26 ng Mayo. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng Dhul-Hijjah ay espesyal na buwan sa Islam dahil ito ay espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilan ng napapaloob dito ang mga espesyal na araw na pinatunayan ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga espesyal na araw sa Islam. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Ang mga espesyal na araw sa buwan ng Dhul-Hijjah ay nagsisimula mismo sa unang araw nito. Ang unang 10 mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ang pitsa 1 hanggang sa pitsa 10 ng buwan ng Dhul-Hijjah, at nadagdagan pa ito ng 11 hanggang 13 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ang mga araw na yan ay mga espesyal na araw na kung saan isinasagawa natin ang mga espesyal na mga uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga ginagawa natin na mga ibada, mga kabutihan, yan ay espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yan sinasayang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang mga gawain na ating karaniwan ng ginagawa, mga mabubuting gawain, ito ay mas higit na nagiging espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ito ay gagawin natin sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Patunay na ang mga araw na ito ay espesyal sa Islam. Sinabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-'ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Anong ibig sabihin ng hadith? Ibig sabihin ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang ibang mga araw na ang mga mabubuting gawain dito ay higit na minamahal ng Allah kumpara sa ibang mga araw o kumpara sa 10 mga araw na ito. Ibig sabihin ang 10 unang araw ng Dhul-Hijjah. Anong ibig sabihin? Sa lahat ng mga ginagawa natin na mga kabutihan, ang pinaka-espesyal dyan ay yung ginawa natin sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng mga sahaba nang ito ay kanilang marinig, kahit ba ang jihad sa landas ng Allah, alam naman natin na ang jihad o ang pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kapag ikaw ay namatay dito, ang reward mo ay tuloy-tuloy ka nang makakapasok sa paraiso nang wala ng investigasyon. At ito ay isa sa pinaka-matataas na uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sasali ka sa pagtatanggol ng Islam at ng mga Muslim ng bansang Islam. Pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtanong yung mga sahaba, pati ba yung jihad ya Rasulullah? Ibig sabihin, hindi niyan malalamangan yung mga ginawa mo sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit ang jihad sa landas ng Allah. Ibig sabihin, kahit yung jihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pa rin kayang talunin yung mga ordinaryong gawaing pagsamba na ginagawa mo sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Maliban na lamang, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, maliban na lamang sa isang tao na nag-jihad siya, nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na dala-dala niya ang kanyang sarili at yung kanyang kayamanan at wala nang nakabalik. Ibig sabihin ay namatay na siya doon sa jihad.
yung ganoong sakripisyo ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung ganoong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi yan matatalo ng mga ginawa mo sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Yun lang ang uri ng jihad na hindi matatalo ng mga ginawa mo sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, dahil ikaw ay namatay na sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, matapos natin marinig ang hadith na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magbibigay sa atin ng paghihikayat na kung tayo ay ordinaryo ng gumagawa ng mga mabubuting gawain para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ng iba't ibang mga uri ng ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang mga araw, ay mas lalo natin itong paramihin at pabutihin sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, dahil hindi karaniwan ang pagtrato dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mas espesyal yan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat din natin maintindihan sa hadith na ito na kapag sinabing mga mabubuting gawain, ay pasok lahat dyan ang lahat ng mga mabubuting gawain na alam natin. Katulad ng pagsasagawa ng sala, mga obligatory man o mga voluntary, pag-aayuno, pagbibigay ng kawanggawa, pagtulong sa mga magulang, pagtulong sa mga mahirap, at lahat pa ng mga mabubuting alam natin na gawin. Lahat ng yan ay pasok sa hadith at walang makakalabas. Basta alam mo sa Quran at Sunnah na ang gawain na ito ay mabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasok yan sa hadith. Kapag ginawa mo yan sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, ay espesyal masyado ang tingin dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa-isahin natin ang dahilan kung bakit ang 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay espesyal sa Islam. At tayong mga Muslim, dapat natin itong ituring na espesyal at gamitin natin ang mga araw na ito upang makapagparami tayo ng mga mabubuting gawain. Una, ang 10 mga araw, 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay isinabatas dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdikir sa Kanya, ang pagtakbir sa Kanya, at pagbigkas ng ano pa mang mga dikir na alam natin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Anong ibig sabihin? Upang sila'y makasaksi sa mga bagay na kapaki-pakinabang para sa kanila, at upang kanilang banggitin o alalahanin ang pangalan ng Allah sa mga takdang araw bilang pasasalamat sa Kanyang ikinagkaloob sa kanila mula sa mga hayop na alagang maaaring ihain. Kaya't kumain kayo mula rito at pakainin ninyo ang mga lugha at nangangailangan. Ibig sabihin, sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah at pati na rin ang ika-11 hanggang ika-13 na araw ng buwan ng Dhul-Hijjah
ang mga araw na yan ay isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala ang espesyal na pagdikir sa Kanya, ang pagtakbir sa Kanya bilang pasasalamat sa mga biyayang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikalawa ay ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa siya sa pamamagitan ng 10 mga unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fajr, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Pag sinabing wal fajr, sumusumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng bukang liwayway. Ibig sabihin ay espesyal ang bukang liwayway para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo pat yan ang oras ng ating pagdarasal ng Salatul Fajr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng ating mga ulama, kapag siya ay bumanggit ng alinmang bagay upang siya ay magsumpa, ito ay patunay na ang bagay na yun na binanggit niya ay espesyal sa kanyang paningin. Walayalin 'ashr, sumusumpa rin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng 10 mga gabi. At ang tinutukoy dito na 10 mga gabi ay ang 10 unang araw at gabi ng buwan ng Dhul-Hijjah. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumusumpa sa pamamagitan ng 10 mga araw, 10 unang mga araw at gabi ng buwan ng Dhul-Hijjah, ibig sabihin ay espesyal ito sa kanyang paningin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikatlo, bakit espesyal ang 10 mga araw o unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay ito ang tinawag na pinakamaiinam na araw sa mga araw ng kalupaan. Sabi ni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Afdalu ayyamid dunya al-ashru." Ang pinakamaiinam na mga araw sa kalupaan o sa mundo ay ang 10. Ang tinutukoy dito ay ang 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Waqila wala mithluhunna fi sabilillah, qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun affara wajhahu turab. Ibig sabihin, sabi ng mga tao, kahit sa landas ng Allah, kahit sa landas ng Allah, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit sa landas ng Allah, maliban sa isang lalaking ibinuwal niya ang kanyang muka sa alabok, ibig sabihin ay namatay siya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikaapat ay sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay nandyan ang Yawmul Arafah. Ibig sabihin ay yung araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah, yan ang ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah, ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah. At sa araw na yan, ang mga kapatid natin na nagsasagawa ng Hajj, sila ay mananatili sa loob ng boundary ng Arafah hanggang sa lumubog ang araw. At ang araw na yan, ang ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah, ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inulat ni Aisha radhiyallahu anha, "Ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fiha 'abdan minan nari min yawmi Arafah. Fa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fa yaqulu ma arada haula." Ibig sabihin ay walang ibang araw na mas marami ang pinalalayang alipin mula sa impyerno ng Allah kaysa sa araw ng Arafah. Ibig sabihin yung araw ng Arafah, yan ang araw na may pinakamaraming pinapalaya ang Allah sa impyerno.
At sabi pa sa hadith, at siya ay tunay na lumalapit sa kanyang mga alipin at pinagmamalaki niya sila sa mga anghel at sinasabi ano ang hangarin ng mga ito. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, espesyal din ang araw ng Arafah dahil ang pag-aayuno sa araw na ito base sa hadith na inulat ni Qatada bin Rab'i radiyallahu anhu ay sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanata al-madiyata wal baqiyah. Anong ibig sabihin? Kapag ikaw ay nag-fasting sa ikasyam na araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, yun ay araw ng Arafah, ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan sa isang taong lumipas at sa isang taong darating. Napaka-espesyal na gantimpalang binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikalima ay sa unang 10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay nandyan ang tinatawag na Yawmun Nahar o araw ng pag-aalay ng hayop na isinasagawa sa araw ng Eidul Adha. Nandyan ang ating Eidul Adha at yan ang ika-10 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah at tinatawag din yan na Yawmun Nahar o araw ng pag-alay ng hayop dahil ginagawa natin dyan ang pag-alay ng hayop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa hadith ni Abdullah ibn Qurtin radiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, a'damul ayyami indallahi yawmun nahri thumma yawmul qarri. Ibig sabihin, ang pinakadakila sa mga araw sa paningin ng Allah ay Yawmun Nahri, yung araw ng pag-alay ng hayop. Yan yung araw ng Eidul Adha. At pagkatapos ay Yawmul Qarri, yan ang ika-11 na araw ng Dhul-Hijjah, unang araw sa Ayyamut Tashriq. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa pa sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay nagsama-sama ditong ginagawa ng mga Muslim ang pinakamalalaking gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isinasagawa ng mga Muslim sa mga araw na yan ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala na dati na rin ginagawa. Ang pag-aayuno dahil sunna ang mag-ayuno sa 8 araw o sa 9 na araw ng Dhul-Hijjah. Mula pitsa 1 hanggang pitsa 9 ng Dhul-Hijjah ay sunna ang mag-ayuno. Kaya isasagawa nila ang pag-aayuno. Na isasagawa rin nila ang pagbibigay ng kawang gawa, pagbibigay ng zakat. Dahil karamihan sa mga Muslim ay maraming mga Muslim na ibinibigay nila ang kanilang zakat sa pagtatapos ng taon. At ang buwan ng Dhul-Hijjah, yan ang huling buwan ng ating Hijra calendar. Ika-12 buwan ng Hijra calendar. At higit sa lahat, sa mga araw na yan ay naisasagawa ng mga Muslim ang Hajj. Kaya ang mga malalaking uri ng pagsamba ay naisasagawa ng mga Muslim sa mga araw na yan. Dahilan upang ito ay maging espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapito ay ang mga gawain sa mga araw na yan ay espesyal masyado sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nabanggit natin kanina, na ang mga gawaing pagsamba at mga kabutihan na dati-rati mo nang ginagawa sa ibang mga ordinaryong araw, kapag ginawa mo yan sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, ay mas higit na espesyal yan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay
tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan niya pa tayo ng kaalaman upang nang sa ganoon ang paparating na mga araw na ito ng Dhul-Hijjah ay masamantala natin at mapakinabangan natin dahil alam natin kung gaano sila kahalaga at kung ano ang mga dapat natin gawin sa mga araw na yan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa bihi nasta'inu fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ba ang mga halimbawa ng mga gawaing pagsamba na pwede natin gawin sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah? Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, natural lamang na ating unang babanggitin ay ang pagsasagawa ng Umrah at ng Hajj. Dahil isinasagawa ang Hajj sa buwan lamang ng Dhul-Hijjah. Samantalang ang Umrah ay pwede mong gawin yan sa alinmang buwan ng ating Hijrah kalendar at alinmang araw. Subalit ang Hajj ay espesyal lamang yan sa buwan ng Dhul-Hijjah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, wal umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al jannah. Ang pagitan ng isang umrah at ng ikalawang umrah ay nagpapawalang saysay sa mga kasalanan. Ibig sabihin, nag-umrah ka ngayon at pagkalipas ng ilang mga buwan o araw, nag-umrah ka na naman, ang mga kasalanan na nagawa mo sa pagitan ng dalawang umrah ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabrur, at ang hajj na naisagawa mo ng tama at wala kang paglabag na naisagawa, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Walang ibang gantimpala dito maliban na lamang sa paraiso. Nawa ay tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan tayo ng kakayanan na makapagsagawa ng hajj. Nang sa ganon ay ibigay sa atin ang gantimpala na paraiso sa Al-Hajjul Mabrur. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa unang 10 mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay pwede mong gawin ay ipagpatuloy mo lang ang dati-rati mo ng ginagawang mga ibadah. Katulad ng pagdarasan ng 5 beses sa isang araw, pagdarasan ng mga sunnah, at pagdarasan kasama ng jamaah sa masjid. Dahil yan ay mas magiging espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala at may mas malaking reward sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ikatlo, pwede kang mag-ayuno mula pitsa 1 hanggang pitsa 9 ng buwan ng Dhul-Hijjah. Kaya sa mga gustong mag-ayuno mula pitsa 1, abang-abangan ninyo ang magiging pahayag ng ating mga ulama kung kailan ang simula ng buwan ng Dhul-Hijjah. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iyan ay dahil sa ang pag-aayuno ay pasok sa sinabi sa hadith na mga mabubuting gawain. At kung ilalabas natin ang pag-aayuno sa mga mabubuting gawain na pwede natin gawin sa mga araw na yan, ay kailangan natin ang mga dalil. Kailangan natin ang basihan mula sa Quran at Sunnah. At kung wala, mananatili ang fasting na kasali sa mga gawaing pwede natin gawin sa mga araw na yan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pwede mo rin pag-ibayuhin ang pagsasagawa mo ng sadaka. Bagamat sa ordinaryong mga araw ikaw ay nagbibigay ng sadaka, mas pag-ibayuhin mo pa ito sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. Dahil mas malaki ang reward na makukuha mo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at mas espesyal yan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima ay ang pagtakbir at pagpuri at
pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang sa mga sunna na pwedeng gawin ng mga Muslim sa simula pa lang ng unang araw ng buwan ng Dhul-Hijjah hanggang sa ika-13 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, sila ay nagtatakbir saan man sila naroroon. Lalong-lalo na sa pagtatapos ng mga obligatory na pagdarasal. Isang sunna na matapos magsalam ang imam ay magtatakbir ang mga Muslim sa masjid sa pamamagitan ng pagsabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. O katulad ng takbir na isinasagawa nila sa araw ng Eid. Sa simula pa lang ng unang araw ng Dhul-Hijjah ay sunna na yan ay banggitin ng mga Muslim sa bawat pagtatapos ng 5 pagdarasal na obligado. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ika-6 ay magparami ka ng pagdidikir sa Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang uri ng pagdidikir. Yan man ay subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahat ng uri ng dikir na nakita mo sa hadith ay pwede mong i-dikir sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na yan dahil mas espesyal ang paningin dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ika-7 ay magparami ka ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung sa ibang mga araw ay kinagigiliwan ng Allah subhanahu wa ta'ala paghingi mo ng tawad sa Kanya at pagbabalik loob, mas lalo itong magiging espesyal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 10 unang mga araw ng buwan ng Dhul-Hijjah. At ika-8 ay magparami ka ng pagbabasa ng Quran dahil malaki ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabasa ng Quran. Ika-9 ay ang pag-aalay mo ng hayop. Sa araw ng Eid, pwede kang mag-alay ng hayop sa araw ng Eid pagkatapos ng Salatul Eid at hanggang sa ika-13 araw ng buwan ng Dhul-Hijjah ay pwede ka pa rin mag-alay ng hayop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fasalli li rabbika wanhar." Ikaw ay magdasal sa iyong Panginoon at mag-alay ka ng hayop. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-alay ng hayop ay sunna muakkada at dapat mong matandaan, umalangan, na kung mayroon kang plano na mag-alay sa Allah subhanahu wa ta'ala ng hayop sa araw ng Eid o sa Ayyamut Tashriq, ay simula pa lang sa pitsa 1 ng buwan ng Dhul-Hijjah ay huwag ka nang magputol ng kuko, maggupit ng buhok at kung ano-ano pa man. Huwag ka rin mag-ahit ng buhok sa iyong katawan dahil yan ay nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay nagdagan pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at ipinapayo ko sa aking sarili at kayo na kung mayroon kayong gustong gawin na ibada sa mga araw na ito, ay ugaliin ninyong magtanong ng mga detalye sa ating mga ulama. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim, fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al-muwahhidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al-muwahhidin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا السلام.